naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Nagprotesta ang ilang estudyante ng UP Manila suot ang napakaiksing shorts o short shorts. Ayon sa mga estudyante, simbolo ito ng tinapyasang budget ng gobyerno para sa mga state university at college para sa susunod na taon. Banta pa nila, hindi ito ang huli nilang rally kontra budget cut. Sumali na ang Federal Bureau of Investigation ng Amerika sa investigasyon ukol sa natagpo ang granada at bala ng grenade launcher sa tapat ng compound ng US Embassy. Ayon sa Pasay Police, posibleng pananakot ang motibo ng nag-iwan ng papasabog na na-defuse naman ng mga otoridad. Sa ibang balita, huli sa aktong pagkatay ng mga may sakit na baboy sa isang lechon house sa Coronadal, South Cotabato. Ay sa Task Force Bantay Karne, merong pneumonia, parasitic worms at hernia ang mga kinakatay na baboy. Agad kinumpiska at sinunog ang mga baboy. Dito naman sa Quezon City, dineklara na ng city government na botcha-free ang lungsod. Bulsod ang pinag-ibayan nilang kampanya. May checkpoint na rin daw papasok ng Balintawak Market para ma-inspeksyon ang mga karning galing sa norte. At matapos ang matagumpay na concert sa Nevada, sold out pa rin ang concert ni Manny Pacquiao sa Vallejo City, California, ang kanyang huling concert bago umuwi ng Pilipinas. Ang kanya namang nakalabang si Antonio Margarito ay nakalabas na ng ospital. Mula sa California, saksi si Ruth Cabal. Todo bigay pa rin at tila di napagod sa 3 oras na biyahe mula sa Nevada si Manny Pacquiao nang humarap sa ikalawang concert niya sa Amerika dito sa Vallejo, California. Bakas na nga ang tuloy-tuloy niyang paggaling dahil performance level pa rin siya at lalo yung nadama sa mga punchline sa concert. Sino nakapanood ng laban ko last night? Bugbog no? Bugbog din ako. Okay tayo dahil panalo tayo eh. Siyempre, proud ang Pinoy sa mansulok ng mundo. Basta Pilipino, natutulad yan. Kaya naman sulit daw ang concert kahit pakatumbas ng mahigit 6 hanggang 8,000 piso ang halaga ng isang tiket. Kabilang sa nanood ang mismong mayor ng Vallejo City na si Osby Davis na idineklarang Pacquiao Day sa lungsod ang November 17, kasabay ng pagkilala kay Pacman bilang isang honorary Vallejoan. Kaya hanggang sa local media ng lungsod, bida sa balita ang pagdating ni Pacman. I think his fame is about more than just boxing. I mean, he's unquestionably one of the most famous people in the world. So the fact that he's here in the Bay Area and we have a chance to get caught up with someone of his stature, you know, is a very important thing for us. Pero maging ang nakalaban ni Manny na si Antonio Margarito, bumubuti na rin ang lagay. Katunayan, papunta na siyang Los Angeles matapos ilabas ngayong araw sa ospital kung saan siya inoperahan sa na-fracture na buto sa mata kahapon. Pero hindi tulad ng ating 8th Division World Title holder na nakabibirit na sa mga concert, magbibilang pa naguri ang Tijuana Tornado bago makabalik sa dating kondisyon. Mula sa Vallejo, California, ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Pinabura ng Court of Appeals ang GMA Network sa petisyon nitong isantabi ang copyright infringement case na inihain ng Intellectual Property Code at hindi maituturing na copyright infringement. In good faith din daw ang GMA dahil una, walang abiso mula sa Reuters na ABS-CBN ang source ng video. At pangalawa, agad itong inalis ng GMA sa ere nang makitang live din itong ipinalalabas sa ABS-CBN. Binabaliktad ng desisyon ng Court of Appeals ang resolusyon ni nooy Justice Secretary Alberto Agra.
kung saan iniutos niya ang pagsampa ng kasong kriminal sa mga opisyal ng GMA. Sabi ng Court of Appeals, nagkamali daw si Agra nang baguhin ito ang naunang desisyon ni dating Justice Secretary Raul Gonzales noong 2005 na nagsasabing walang naganap na copyright infringement. At sama-sama natin saksihan, binabalak na tourism campaign na Pilipinas kay ganda, di raw kagandahan. Mamaalam sa yumaong talent manager Guard Tracy isinagawa sa pamamagitan ng isang star-studded farewell party. Kasi bang gabi sa mga pasilyo ng mga mall sa Metro Manila, pinagbabawal na ng simpahang Katoliko. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nido 3 Plus, ang walang kinikilingang pagbabalita para sa sambayanan.